Hello, good morning mga kasandi. Ngayong araw na ito tayo magluto ng isang napakasimpleng ulam na naman. At this time, lalagyan natin siya ng, ito meron ako ditong liempo. Isang katamtamang laki ng liempo at inimpisan ko na siyang hiwain. At ito nga pala yung ating pechay. Ayan. At tinanggal ko na yung tangkay niya. Ihalo ko rin yan pero unahin ko yung igisa mamaya kasi yung tangkay medyo matagal maluto kumpara dito sa dahon. Siyempre para sa ating panggasamin ako ditong sibuyas na katamtaman ang laki. 2 butil ng bawang. Yung ating butil na pampasarap at ang ating toyo. Ayan, toyo. At maglalagay din pala ako ng kunting oyster sauce para dyan sa ating ginisa na yan. So, tutuloy natin ating pagluto kaya abang-abang ng mga kaibigan. Huwag kayong aalis. So, ayan mga kasandi. Para simulan natin ang ating pagluto ito at nagpainit na tayo dito ng mantika at magigisa na tayo ng ating sibuyas. Siyempre, gisa-gisa muna tayo. Ito ang ating pinakaunang gagawin, di ba? Kapag nagluluto tayo ng mga ganitong ginisang gulay, talagang sibuyas at bawang muna ang ating simulang igisa. At hintayin muna natin na medyo matos ang ating bawang bago natin ilagay ang sunod pa nating ingredient. So, ayan. Sunodin natin ang ating pork. At hintayin ko din na medyo mag-brown-brown yung ating pork bago ko isunod yung ating gulay. So, medyo gusto ko muna na medyo maluto talaga ng gusto ang pork, medyo mag golden brown yung ating pork bago ko ilagay yung ating gulay. So, tuloy na tayo. Sangkotsa lang natin ng konti. So, ayan, dahil golden brown na yung ating pork, ilagay natin itong ating pechay, yung stems muna ng ating pechay ilagay natin. Yung muna ang ating igisa, pumuputok, ayan, sa tubig. Ayan, medyo gisa-gisa muna natin yung ating stem. Kapag okay na siya at luto na, saka natin ilagay yung mga dahon. Siyempre, susunod ko na rin dyan ang ating mga panimpla. Lalagyan na natin siya ng ating nahiwagang butil na pampasarap. Konting toyo. At maglalagay din tayo ng ating oyster sauce. Yan. Siyempre maglalagay din ako ng konting paminta at sasangkotsain lang natin yan mga kapatid. So, lagyan natin ng paminta. Ganyan lang kasimple ang pagluluto niyan mga kapatid. So, kung gusto natin na lagyan ng sabaw, nasa atin na po yun. Kung gusto natin na medyo may sabaw, pwede tayo magdagdag ng konting tubig dyan. Pero kung gusto naman natin ng medyo ganyan lang, may konting sauce lang siya, pwede na po yung ganyan lang. Pero siguro mamaya maglalagay ako ng sabaw, konting-kunti lang din. Kapag nalagay ko na yung dahon, kasi nagtutubig din yun. So, ayan. Ganyan lang kasi lang ating gagawin, medyo mekos-mekos ng konti. So, ayan. After natin maigisa ng mga 1 minute yung ating tangkay, lalagyan natin ngayon itong ating dahon. So, halo lang natin siya maigi. So, maglalagay tayo ng kunting tubig, kunting-kunti lang, ayan. Magkaroon lang siya ng kunting sabaw. Para naman yung nilagay natin ng mga pampalasa ay humalo doon sa ating sabaw. So, ayan. Hintayin lang natin na kumulo sa loob ng mga 1 minuto. Pagkatapos nyan, ay ready for serving na po itong ating niluluto. Saglit lang maluto ang ating dahon. So, pakuloyin lang natin ang tubig at kapag kumulo na yan, ready na yan para i-serve natin sa ating hapagkainan. Ayan, ito na mga kasandi ang ating naging output. Ayan na po ang ating napakasimpleng ulam. Napakamura, pero napakasarap naman. Kaya naman, kapatid, kung kayo ay gusto rin ng ganitong pagkain, baka naman nag-iisip kayo ng inyong lulutuin para sa mga oras na ito. So, ito, isang napakadaling lutuin lamang, napakamura lamang at
tipid sa oras ang trabaho. Kaya naman, kung di ka pa nakalisip ng lutuin para sa inyong pagkain, ito na mga kapatid. Baka trip nyo ito, gawin nyo na rin. Gayaan nyo rin ang aking ginawa dyan. At siguradong, ito ang kalalabasan ng inyong luto. Kaya naman, tara na, umpisa na natin kainin ito bago pagkain ng iba. Pero ba ako tuloy magpaalam sa inyo, ang aking laging iniiwan sa inyo ay huwag gawing komplikadong buhay, mamuhay ng simple at masaya. Bye-bye and see you again on my next vlog.